Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. And we're going to start in verse 7. So, my message today is, it's time to believe God. It's time to believe God. So panahon na karon nga maninood na kita sa pagtuo ngadto sa Ginoo. The Bible speaks about an evil heart of unbelief. Ang Biblia nagasulti may tungod nga usa ka dautan gayod o dili maayo ang pagkadili matinuohon. One of the greatest sins is to walk in unbelief. So usa din sa dako nga sala kanang maglakaw tas pagkadili matinuohon. We are supposed to be believers. So kita mga magtotoo man kita. We are supposed to trust God. Kita kinahanglan magyud nga magsalig ta ngadto sa Dios. And yet many of us don't truly trust the Lord. O kadaghanan nga dili gyud tinuod nga misalig ngadto sa Ginoo. When the battle comes, Sa diha nga din ang mga gubat magaabot. what's our first response? So unsa man ang una nato nga pagabuhaton? We fear, So mahadlok ba ta? we become anxious, So mabalaka ba ta? and we don't cast our burden on the Lord. O dili ba nato itugyan ang ato mga kabalaka kabug-aton ngadto sa Ginoo? But you will find all throughout the Word of God, Apan kining tanan ato lang yung magkaplagan dinhi sa pulong sa Dios. God is looking for a people who will trust Him. Ang Dios nagapangita og mga tawo nga diin mosalig kaniya. You know, it doesn't cost anything in the physical world to trust God. So wala kini nagabasi sa bisan unsa nga mga butang dinhi sa kalibutanon sa pagsalig sa Dios. We have to come by faith. Kinahanglan nga diin moduol kita uban ang pagtuo. We have to look to Jesus Christ. Kinahanglan nga motutok lamang ta ngadto kang Ginoong Hesus. Amen. So, Hebrews chapter 3 and verses 7 through 12. 7 through 12. And I'll let Pastor Mike read the Messiah first. Sa Hebrehanon 3, 7 ngadto sa 12 busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni atong pagmusupil nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. Maybe diin ang inyong mga ginikanan misulay kanako ug nakita nila ang akong mga buhat sulod sa kapatan katuig. Jis busa nasuko ako batok ni atong kaliwatana ug niingon ako kanunay gayud silang manghisalaag sa ilang mga kasing-kasing, wala sila mahibalo sa akong mga dalan. 11. Sumala sa akong gipanumpa tungod sa akong kapungot, dili gayud sila makasulod sa akong kapahulayan. 12. Magmatngon kamo mga igsoon basi nga diha kang bisan kinsa kaninyo manaunyay dautan ug dili matinuohong kasing-kasing nga magataral kaninyo sa pagpamiya gikan sa buhi nga Dios. Amen. Now, verse 12, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. What did he call it? An evil heart of unbelief. So, before we pray, get this in your mind. Unbelief is evil in the sight of God. So ang pagkadili matinuhoon kini siya sa panglantaw sa Dios o sa kadautan. Because when you don't believe God, you are saying, God, you are a liar. Tungod kay kung dili ta motuo ngadto sa Dios kapasabot nga diin ang Dios ato ang gipakabakakon. You're saying, God, I don't believe you. Diin mga samar tang ingon nga diin dili ko motuo kanimo. Amen? So today, let's trust in the Lord. Praise God. So, magampo ta. Father, I just ask you today, God, that you will speak to us, Lord. God, I'm asking you for a holy anointing, God. Lord, I pray over Pastor Mike and myself that, Lord, today we may communicate your word, just a simple message, God. But Lord, if you will breathe life, God, I believe every person today can be encouraged, God, to walk by faith, to look to Jesus Christ, and to believe your word. Father, we give you all the glory in the name of Jesus. Amen.
Now, I want you to see first verse 10. God says, "Therefore, I was angry with that generation." Diri sa bersikulo 10, busa nasuko ako, batok niadtong kaliwatana, og miingon ako, kanunay gayud silang nangisala. Now, what generation is God talking about? So, unsa man nga kaliwatana ang gipasabot ni Ginoo na sa Dios. He's talking about those who passed through the Red Sea. So iyang ipasabot kadtong mga kaliwatan nga didto miabot ngadto sa kamingawan. The O didto generation, sa pulang dagat. the generation that God had delivered from Egypt. So kadtong mga henerasyon kaliwatan nga diin gikan sa Ehipto na higawas. Now, they were slaves for 400 years. Ay sila niadto nga panahon na sila naulipon sulod sa upat kagatos ka tuig. They lived in a foreign land. So sila nagpuyo niadto nga kining usa ka dapit nga dili ilaha nga dapit. They did not know freedom. Wala sila'y kagawasan. They were surrounded by idols. Sila gipalibutan og diin mga Dios. But God sent a deliverer. Panang Dios nagapadala og aron gigamit nga mahigawas sila. God sent Moses. Ang Dios nagapadala kang Moses. And God performed 10 judgments in Egypt. Og ang Dios nagapadala og diin napulo ka mga hampak dito sa Ehipto. And they came out of Egypt. Og diin sila nahigawas gikan sa Ehipto. They came to the Red Sea. Og sila miabot ngadto sa pulang dagat. God showed His mighty power. Ang Dios nagapakita sa iya nga dakong gahom. He parted the sea. Iyang gipikas ang pulang dagat. They walked across on dry ground. Og diin sila nang labang niadto nga kining uga nga diin agianan. And every step of the way they walked in unbelief. So daghan dito nga diin sila naga dito man nagaagi sa mga pulang dagat pero naglakaw gyapon sila sa pagkadi matinuohon. They had seen the power of God. Sila nakakita sa gahom sa Dios. They had seen the wonders and the miracles of God. Ilang nakita ang mga kahibulungan ug mga milagro gikan sa Dios. And they hardened their heart. Apan gipagahi ang ilang nga kasing-kasing. Now, it says in verse 7, the Holy Spirit says, "Today, if you will hear His voice," verse 8, "do not harden your hearts as in the rebellion in the day of trial in the wilderness." Sa bersikulo 7 busa ingon, sa gisulti sa Espiritu Santo karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghia ang inyong mga kasing-kasing. Now, why does God say they hardened their hearts? Ngano nga misulti man ang Dios nga ilang ayaw ipagahi ang inyong kasing-kasing. Because they refused to believe God. Kay sila may salikway man o may balibad man sa pagtuo ngadto sa Dios. He says in verse 9, "For 40 years they saw my works." Sa bersikulo 9 nagingon dito nga sulod sa 40 ka tuig ilang nakita ang mga buhat sa Dios. And yet they have not known my ways. Apan wala gyapon sila mahibalo sa akong agianan o dalan. There was something in their heart that would not believe God. So adun na kay butang sila nga kasing-kasing nga dili gayud sila mutuo sa Now, Dios. because of their unbelief, Tungod sa ilang pagkadi matinuohon, they died in the wilderness. sila nangamatay dito lamang sa kamingawan. See, God brought them out of slavery. So ang Dios nagapahigawas kanila gikan sa pagkaulikna. But His plan was to take them to the promised land. Ang plano sa Dios aron dadon sila ngadto sa yutang saad. A land flowing with milk and honey. Ang sa kayuta nga di nagaagas ang dugos ug ang gatas. A land of rest. So mao kato ang yuta nga din adunay pahulay. And yet they would not enter in Apan wala gyud sila makasulod niini. because they did not believe God. Tungod kay di man wala man sila mutuo sa Dios. See, God took them through the wilderness. So ang Dios nagkuha kanila gikan sa kining nagdala kanila dito sa kamingawan. And He was testing their heart Og gisulayan ang ilang kasing-kasing. to see if they would believe in God.
aron nga makita kung sila mituo ba gayud sa Dios. And time again, they walked in unbelief. Apan sa gihapon sila nagalakaw gihapon sa pagkadi magtinuohon. Do you know that God has delivered us from the land of slavery? So nasayod ba mo nga diin kita gipahigawa sa Dios gikan sa yuta sa pagkaulignan? The Bible says we were slaves of unrighteousness. Ang Biblia nagasulti nga diin kita ulipon sa pagkadili mataro. We were slaves to our sin. Ulipon ta sa atong mga sala. We were bound by death. Kita mga ginapos diha sa pamatao, kita nagapadulong sa kamatayo. But if you're born again, God has taken you from Egypt. Apan kay kita mga kung ikaw nataw pag-usap ang Dios mudala kanimo o gikan gakuha kanimo gikan sa Ehipto. And now He's leading you to the promised land. O karon iya ta nga dadon ngadto sa yukang saan. But if you don't believe God, you will die in the wilderness. Apan kung dili ta matinuohon kaniya mamatay ta diha sa kamingawan. Now, the Bible says we have promise of the life that now is and of that which is to come. So ang Biblia nagasulti nga din siya nagasaad og kinabuhi karon ug bisan pa ngadto sa umalabo. So, we have the promise of heaven. So aduna siya saad mahitungod sa langit. But even in this earth, there is a promise of God. Bisan pa dinhi sa kalibutan aduna gayoy saad ang Dios nga ni kanato. Now, Hebrews chapter 4, Sa Hebrehanon kapitulo 4, it says in verse 9, there remains therefore a rest for the people of God. so naibi naging ri busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios. That's the promised land of the believer. Mao kini ang yutang saad para sa mga magtotoo. The rest of the Lord. Nga ang pahulay diha sa Ginoo. The resting of faith. Diha sa pagpahulay sa pagtinagis pagtuo. The resting of your forgiveness. Diha sa pahulay sa kining pagkamapinasaylo. Your confidence in O Christ. diha sa atong pagkamasaligon diha ni Your joy in the Lord. sa ato ang kalipay diha sa Ginoo. See, everything you have comes from the Lord. So ang mga butangan naa nimo karon gikan na sa Dios. And whatever happens in the world, Ang bisan unsa mga panghitabo ni kalibutanan. no one can take your promise from God. Walay bisan kinsa nga makakuha sa mga saad nimo nga gikan sa Dios. But if you walk in unbelief, Apan kung lakaw ka diha sa pagkadi matinuohon, you will not receive the promise of dili God. nimo na madawat kanang mga saad. The Bible says through faith and patience we inherit the promises. Ang Biblia nagasulti nga pinaagi sa pailog og diin Through faith and patience we inherit the pinaagi promises. sa pailog og pagtuo imuha nga mapanunod ang maong mga saad. Now, it says in verse 11, let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Chapter 4, verse 11. 11. Busa kinahanglan pang panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa nga nato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. So God says we need to be diligent to enter the rest of the Lord. So ang pulong sa Ginoo nagasulti nga kinahanglan ato gayon nga paningkamutan pagsulod diha sa pahulay sa Ginoo. There are some of you here today, you are saved. So naakaron diri nga diin ikaw luwas na. But you're not walking in rest. Apan wala ka maglakaw diha sa pahulay. You're allowing the attack of Satan to trouble your mind. Imuhang gitugutan nga din ang yawa nga mo kining hasol sa imuhang nga panghuna-huna. And yet God has shown Himself faithful. O ang Dios nagapakita sa imong kaugalingon nga siya matinud-anon. Now we know this is what He's talking about. Go back to chapter 4, verse 1. It says, therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear, lest any of you seem to have come short of it. Hebrews 4, verse 1. Versikulo 1,
busa samtang nagapadayon pa ang saad sa atong pakasulod sa iyang kapahulayan, batunan ta ang kahadlok basi unya hinuon aduna kaninyo'y maisip nga wala makakabot nini. Now, verse 2, for indeed the gospel was preached to us as well to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Sikulo 2, kay kita gikawalihan man usab sa maayong balita ingon kanila, hinuon ang pulo nga ilang nadungog wala magpulos kanila, kay ang mga nakadungog niini wala man mudawat niini uban sa pagtuo. So he said, because they did not believe, they could not enter the promise and the rest of God. So man yang gisulti diri tungod kay wa man sila mutuo, wala kay sila makasulod sa pahulay nga gisaad sa Dios. See, God will give you His word, Ang Dios nagahatag kaniya sa iyang pulong diha kanimo. but you must receive it by faith. Apan ginahaton ning dawaton uban ang pagtuo. Because faith comes by hearing the word of God. Tungod kay ang pagtuo kini siya nagigikan diha sa pagpamati sa pulong But you sa Dios. must open your heart Kinahanglan atong mabuksan atong kasing-kasing. and say, God, I receive your word. O din mo yun kita nga din akong dawaton ang imong pulong. I believe your promise. Ako ang gituuhan ang imong mga saad. Help my unbelief. O tabangi ko sa kong pagkadili matinoo. That's what the man said to Jesus. Ug mao kini ang gisulti at sa tawo ngadto kang Ginoong Hesus. He was asking Jesus for healing. Anang din nagapangayo kang Ginoong Hesus may tungod sa kaayuhan. He said, if you believe. Yan sa Ginoong Hesus kung mutuo ka. And he said, Lord, I believe. Help my unbelief. Ug mitubag siya ako nagatuwa pantabangi ko sa akong pagtuo. Jesus said, when you pray, believe that you have received it. Sa Ginoong Hesus nagingon sa diya magaampo kamo tuuhin ninyo nga kini inyo nang nadawat. Jesus was always looking for faith. Sa Ginoong Hesus kanunay siya nga di naglantaw ug nangita sa pagtuo. He even marveled at the unbelief of his own disciples. Ug diin siya nahibulong gani bisan pa sa pagkadi matinuhoon sa iyahang mga tinunan. Remember when they were in the wilderness, So ato nga kininumduman sa dihang diha sila sa kamingawan. 5,000 men, 5,000 ka mga tao. plus women and children. So dugang pagyud ang kini mga babae ug mga anak ang mga bata. And Jesus performs a mighty miracle. Og si Ginoong Hesus nagpakita ug naghimo og diin usa ka milagro. He takes a few loaves and a few fish. Og iya nga kining gikuha ang pila ka kaning pan og diin isda. And he feeds over 5,000. Og iyahang napakaon ang kining sobra sa 5,000. This was a creative miracle. Og mao kana ang kining milagro nga iyang nabuha. And they took up 12 baskets that remained. Og napagyan habilin nga diin na 12 ka bukag. Because God is so mighty, the miracle was overflowing. Tungod kay ang Dios sila ben kay gamhanan mo na nga ang milagro nagahinubra. Peter was in the boat all night fishing. So si Pedro siya kaubang mga tinun-an tibok gabi nga dito sila sa dagat nangisda. He did not catch anything. Wala gid sila nakuha gawas sa sakot. And Jesus said, throw out your net. Og sige na Hesus misulti kanila og itampog itaktak ang inyong pukot. And the Bible said the boat was so full of fish, it began to sink. Og ang Biblia nagasulti nga din ang kining pukot na puno sa isda og ang sakayan og hapit na gani kini malunod. Because God's miracle is overflowing. Tungod kay ang mga kay bulungan nga buhat sa Dios naghinubra. If we will listen to Him, Kung maminaw ta kaniya, if we will obey Him, kung kita mo tahod kaniya, if we will walk by faith, kung kita maglakaw diya sa pagtuo, God will never fail. ang Dios digid mapakyas. But we find the disciples later on. Og sa kini miabot ang panahon nga ang nakaplagan niya ang mga tinun-an. They're in front of another group of thousands of people. Nga diin kini atubangan sa lain usab nga diin mga duot sa mga tao, sa linibok ng mga tao. And again, Jesus says, feed them. Og sa mao gyapon ay gayon ni anak sa Ginoong Hesus, pakan sila. What did the disciples do? Naon sa man ang gibuhat sa mga tinun-an. They said, Master,
Master, where are we going to get so much bread? Og diin ingon sila magtutudlo asa man may magkuha og kining tinapay. They just saw the miracle of God. Apan sila nakakita man unta sa milagro kay bulong ang buhat sa Dios. You would have thought one disciple Og iyahang nga din ang kaplagan ng iyahang nga tinun-an. would have risen up and said, God, do it again. Og diin siya doon na gayoy kasibot nga din ingon nga din buhata kini pag-usab. But here they are again, walking in unbelief. Apan sila nakaplagan nga naglakaw diha sa They've pagkatapos. seen Jesus Christ raise the dead. Ilahang nakita nga din si Ginoong Hesus nagbanhaw og mga patay. They've seen demons cast out. Ilang nakita nga din giabog ang mga demonyo. They've seen blind eyes open. Ilang nakita nga din ang mga buta nga kakita pag-usab. And they still don't believe. Apan sila nagpabilin nga dili na tinuohan. They believe for a while, So apan sila naay panahon nga nituo, but when the impossible comes, apan sa diha nga mga buta nga kining imposible nga bot, they're not standing by faith. wala sila mobaro diha sa pagtuo. See? And so Jesus does another miracle and he feeds the multitude with just a few fish and loaves. O gipakaon gihapon ni Ginoong Hesus ang kining maong mga katawhan diha sa jutay isda o jutay nga pan. So you will find this, that God is even more angry with those who have seen his power and don't believe. So di imo ha makaplagan dinha nga diin wala kayo gani si Ginoong Hesus yung nagpakita kasuko nga diin iyang nakita nga wala sila mahimong matinuohan. I want to ask you today, So mangutana ko ninyo karon. has God been faithful to you? So ang Dios matinud-anon ba gyud nimo? Have you seen God's power? Imo bang nakita ang gahom sa Dios? Have you heard the promise of God? Imo bang nadunggan ang mga saad sa Dios? Have you been through the fire before? Adiin, imo ha ba nga kining nasinati ang mga kalayo? Then why are you fearing now? Ang ano nga din doon naman kay kahadlok karon. Jesus said, I am God. Si Ginoong Hesus ingon ayaw kahadlok. He said, I am with you. Kaya niya sa ako uban kanimo. The Bible said his promise is yes and amen. Ang Biblia nagasulti nga din iyang mga saad kini siya amen ug oo. Now, Hebrews 4 verse 3. For we who have believed do enter that rest, as he said. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Hebrews 4 verse 3. So, kinsa mo basa? Iyang pulong sa Dios nga napakita sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 3. Kay kita nga mituo, makasulod ni adto nga kapahulayan. Bisan ingon sa gisulti niya sumala sa akong ginapanumpa. Tungod sa akong kalibot-got, dili sila makasulod sa akong kapahulayan. Bisan pa ang mga buhat nagahuman sukad sa pagtukod sa kalibutan. Now, the beginning of the verse says, for we who have believed do enter that rest. Sa sinugdanan dili sa mao nga bersikulo niyon kay kita nga nagpanuo nagasulod sa maong kapahulayan. So, when you believe God, Sa diha nga kita motuo sa Dios, when you trust God, sa diha nga kita mosalig sa Dios. you enter the rest of the Lord. So makasulod di ay ta diha sa pahulay sa Dios. Some of you right now are in a battle. So pipila ka ninyo karon naa diha sa dunay mga gipakigbisugan. Even financial struggles. O bisan pa sa kining mga salapi anon nga bahin dunay kigbisog. If God doesn't provide, you don't know what you're going to do. So kung ang Dios dili mo supply sa ato nga kining kinahanglan, You don't know what you will do. so wala ka mahibalo kung say imong buhaton. This is the time to trust God. Mao kana ang panahon nga din mo salig kita ngadto sa Dios. To say, Lord, you said you would provide for all my needs. Kung moingon ta nga din Ginoo, nagingon ka nga motagbo ka sa tanan akong gikinahanglan. Your prophet David said, I have never seen the righteous forsaken, nor their seed begging for bread. Kaya ang imong propeta nga si David, nagingon siya nga sukad nga diin siya batan-on pa wala gayud siya magakita nga ang anak sa matarong nagpakilimos. Lord, you rain bread from heaven.
Adiin ingon nga ang Dios magapaulan og kining pan gikan sa langit. You made water come out of a dry rock. Nga diin ikaw nagapagawas og tubig gikan ni anang bato. And more than that, I know that you love me. Og diin labaw pa niya na ako nahibalo nga ikaw nahigugma kanako. That's why Jesus said, little flock, do not fear. Og mao kana nga misulti si Ginoong Hesus gamay panon ayaw ka mo kahadlok. For you are of more value than many sparrows. Kay ingon siya labaw pa kaayo ka magbili nga nang tanang nga mga balili. And your Nasa Father knows what you need before you ask Him. ang inyong amahan nakahibalo na kung sa inyong gikinahanglan sa wala pa gani ka mangayo kaniya. God is very present. Kaya ang Dios ana kanunay. He inhabits eternity. Siya nagapuyo sa walay katapusan. He knows every thought of your heart. Siya kahibalo sa tanan nga pitik sa imong mga kasing-kasing, sa bahin sa imong kasing-kasing. Your sin and your victory. So nakahibalo siya sa atong kining sala ug nagtuman sa atong kadaogan. Your strength and your weakness. Sa atong kining kusog ug sa atong mga kaluyahon. And He knows what comes tomorrow. So nahibalo siya ug sa imong abot sa ugma. Amen? Amen. God is faithful. Ang Dios matinud-anon. We have to believe God. Halang mo tuo ta sa Dios. Notice He said in verse 3, I swore in my wrath, they will not enter my rest. So dire sa bersikulo 3 nagingon siya nagapanumpa nga dili gayud tungod sa kapumot dili gayud sila makasulod sa atong pahulay. God mentions His wrath. Ang Dios iyang isulti ang ihang mahitungod sa kapumot. Think about how serious this is. So atong ning pamalandungan unsa ni kaseryoso. When we don't believe God, Nga kung dili kita mo tuo sa Dios, God wanted to bring them to the promised land. adin ang Dios gusto niya nga dadon ta niya ngadto sa kining yutang saan. And He told Moses, all you have to do is obey my voice. O giingnan niya si Moses ang tanan nimong buhaton nga igo lang ka mo sunod umutahod sa akong pulong. He said, if you will diligently obey me, Nagingon siya nga kung ikaw masikamoton nga din mutahod, all these blessings will overtake you. kining tanang mga panalangin una kanimo, magaabot kanimo. But do you know that whole generation from 20 years old and above died in the wilderness? So atong nasayran ang maong kaliwatan gikan sa kim 20 anyos pataas nangamatay lang dito sa kamingawan. Only the younger generation went into the promised land. Katulamang mga batan-on nga diin mga kaliwatan mao ay nakasulod sa yutang saan. Even at the end of the 40 years, God still tried to give them an opportunity. Bisan pa niadto nga kining hinapos nga din 40 ka tuig ang Dios naghatag gihapon og din kahigayon. Because He sent Caleb and Joshua to spy out the promised land. Kaya gipadala si Josue ug si Caleb aron sa pagpaniid niadto nga yutang saan. And there were 10 others that went with them. Og din aduna poy laing pulo nga din kauban kanila. Now God had already promised, Ang Dios kining humana ang iyang pagsaad I will drive out the enemies. nga din iya siya nga kining dadon bisan pa nga dunay mga kaaway. I will give you this land. Kay ihatag gayud niya kanang maong nga yuta. And yet when they came back, they brought an evil report. Og sa diha nga sila na hibalik na nagdala ang pipila kanila og dili maayo nga diin kaasoy. The 10 spies, Ang napulo ka mga maniniid. they said they're like giants and we're like Og ngayon grasshoppers. sila nga kining mga higante ang mga tao dito niya kita mga moral tagalisiw-siw. But Caleb and Joshua rose up in faith. Apan si Caleb ug si Josue sila aduna gay pagtuo. And they said, we are able to take the land. Og mingon sila maka-abot lang kita ni anong mao nga kining yuta Because God has promised. kay ang Dios nagsaad nato. And God honored their faith. Og ang Dios iyang nga kining pasidunggan kaning maong ilahang pagtuo. Caleb and Joshua were the only one of that generation that entered the promised land. Si Josue lawang ug si Caleb mao ay nakasulod niya ana nga sa maong mga kaliwatan mao lang may nakasulod ngadto sa yutang sa. The rest was all the youth. Og ang tanan nga diin mga kauban nila nangamatay.
And Joshua was the one that led Israel into the promised land. So si Josue siya mo'y usa nga diin nagapangulo sa Israel ngadto sa yutang saan. So we can see the Bible is very clear about this. Ito Now, nga nakita, klaro kayo ang isulti sa Biblia may tungod ini. so it says, see where was I going here? Verse 6. Wait. Verse 11, therefore let us be diligent to enter the rest. Oh yeah, that's it. And then verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intentions of the heart. Sa versikulo 12, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa og espiritu sa mga lutahan og sa mga kawiyukan og motugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Now remember in verse 11, he said, be diligent to enter the rest of the Lord. Sa ato hinumduman sa bersikulo 11 nagingon dito nga kining mo masingkamuton gayud kita nga mosulod diha sa pahulay sa Dios. And then verse 12, because the word of God is living and powerful. Tungod diri sa bersikulo 12 tungod kay ang pulong na sa Dios buhi kini og diin gamhanan. He assures you of the power of God's word and His promise. So iyaha gayon nga gisiguro nga diin ang pulong sa Dios labihan ka gamhanan. Now let's go to the book of James. Let's go to the book of Santiago James chapter 1. So again, I want you to see this very clearly. Unbelief. So, James chapter 1, verse 6. versikulo 6. But let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Verse 7. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Verse 8. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Versikulo 6. Hinoon kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo sa walay pagduha-duha kay siya nga nagaduha-duha sama sa balod sa dagat nga ginahandos o ginakuso-kuso sa hangin. City. Ayaw ipa dahom sa mga tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Now, notice he said, with no doubting. When you ask God, ask in faith with no doubting. So sa diha yung mangayo kita ngadto sa Dios sa walay pagduha-duha. Because the man who doubts is like a wave of the sea driven and tossed. Tungod kay ang usa day ka tawo nga diin maduha-duhaon sama day siya sa kining lusay nga diin kini siya ginahandos sa mga balod. And he said, let not that man believe that he will receive anything from the Lord. So ningon sa diri ayaw ipadahom sa mga tawo nga diin siya makadawat tungod sa iyang pagkamaduha-duha. So in verse 7, God is saying, if you don't believe me, you will not receive my promise. So diri sa bersikulo 7 nga kung dili day ta mo tuo kaniya dili gayud nato madawat ang iyang musa. The Bible is very clear. So ang Biblia nagasulti klaro kayo. We must believe God. Nga kinahanglan mo tuo gayud kita sa Dios. Because if we doubt, At kay kung kita magduha-duha, it says here in verse 8, he is a double-minded man, unstable in all of his ways. sa bersikulo 8 nagingon diri siya nga mao'y taong tagurhag panghuna-huna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paag. Now, we can see faith when we pray. So, adin sa diha nga mag-ampo kita tumakita ato nga pagtuo. But God doesn't only want you in faith in prayer, Panang Dios
dili lamang nga diha ta mo tuo, diha sa itong mga pag-ampo. He wants you to rest in faith. Kinahanglan po nga kita mupahulay diha sa He itong wants pagtuo. you to walk by faith. Kinahanglan di ay niya nga di maglakaw ta diha sa pagtuo. In other words, whatever comes, you're not shaken in your heart. Sa lain nga bahin na ganyan siya nga di bisag unsa ni moabot dili di ay magakurog ang atong nga kasing-kasing. You do not despair. Dili ta mahupno. You do not become hopeless. Dili ta mahimo nga samag walay paglaom. But you are resting in the Lord. Apan kita nagapahulay diha sa You are Dios. trusting His promise. Nagasalig sa mga saad. Amen? Amen. So He's very clear. You must believe God. So minalan di ay nga di mo tuo ta sa Dios. Now, let's go to the Gospel of Luke, Sa libro sa Lucas, and then chapter 18. Lucas 18. Now, in verse 1, Jesus says, He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Sa uno, ug unya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan magaampo sila kanunay ug dili magkalud. Now, he goes on to give a excuse me, a parable that shows the persistence of prayer. So, diri sa unahan adunay kini siya nagapasabot may tungod sa sambingay nga diin sa walay hunong sa pagampo. A woman who continued to knock on the door of the unjust judge. Nga diin usa ka babae nga diin kanunay siya naluktok diha sa puntahan sa usa ka dili matarong nga maghukom. And he says, but God is a just judge. Og nagingon siya, apan ang Dios usa ka matarong nga maghukom. And He will hear you. Now look at verse 8. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Sa utso, sultihan ko kamo nga sa madali iya hatagan sila justisya nga niinig abot sa anak sa tao makakaplag baka siya pagtuo dinhi sa yuta. Look at the last part. Will He find faith on the earth? So diri sa katapusan nga bahin sa bersikulo 8 giingon, makakaplag baka siya pagtuo dinhi sa yuta. He's talking about His return. So kini siya nagapasabot may tungod siya nga pag-ani pag-usab. When the Son of Man comes, Sa dihang ang anak sa tao mag-abot. will He find faith? So makakaplag ba siya og pagtuo dinhi? God is looking for a church of faith. Ang Dios nagatan-aw nagapangita sa simbahan nga matinuod. God is looking for a people who will trust Him. Ang Dios nagatan-aw sa mga tao nga misalig kani. Amen. Now, last verse, Luke 18, verse 27. But He said, the things which are impossible with men are possible with God. Sa versikulo 27. Ayun sa diri. Apan siya mitubag nga nag-ingon, ang sa tao dili mahimo, sa Dios mamahimo. See, God did not ask you if you are able. Ang Dios wala magapangutana kanimo makahimo ba ka. The question is, do you believe that God is able? Ang pangutana diyan nito ba ka nga ang Dios makahimo. And do you believe God is willing? Nga diyan ito ba ka nga ang Dios siya andam. See, a lot of us believe that God is able. Daghan ka nato nga mituo nga din ang Dios makahimo. Well, I know God can do a miracle. Ngano nga din ang Dios makahimo og milagro. I know God can save a nation. So nasayod ko nga din ang Dios makaluwas sa nason. I know He's the creator of all things. So ako nasayod nga din siya tigmugna sa tanang butang. But you don't believe God can work in your life. Apan dili ka motuo nga din siya makapamuhat sa imong kinabuhi. You believe God can do everything for everyone else. Adin ikaw nagatuo nga din sa tanang butang ug ngadto sa tanan. But maybe His power is just not for you. O din makaingon ka nga din ang iyang gahom dili ba para usab kanimo. See, God is no respecter of persons. Adin ang Dios
wala gayud siya gipalabi. It doesn't matter if you're young or if you are old. Wala niya gibasihan kung unsa ka batanon ba ka o unsa ka kining idara na ba ka. If you're a man or a woman. Or kining usa ka lalaki o babae ba ka. If you are rich or if you are poor. Usa ka kining kabos o usa ka kadato. Or even how many times you have failed God. O din pila ka kahigayon nga ikaw napakya sa Dios. Today is the day of salvation. Apan karon mao kini ang adlaw sa kaluwasan. Today is the day of rest. Karon mao kini ang adlaw sa pahulay. Today is the day to come to the cross. Karon mao ang adlaw nga din moduol ta ngadto sa cross. Now is the time Karon mao na ang panahon. to rise in faith Adin mo barog ta diha sa pagtuo. and say, God, I will believe you. Adin magaingon ta nga adin ako nagatuo kanimo Ginoo. See, God wants to be God to you. So ang Dios gusto siya nga din siya mahimong Dios diha kanimo. He wants to have a walk and a relationship with you. So gusto siya nga din makabaton siya og diin relasyon diha usab kanimo. He told the prophet Jeremiah, Iyang isultihan ang propeta nga si Jeremias. call upon me Niingon siya, tawga ako and I will answer you. o ako motubag kanimo. I will show you great and mighty O things magapakita kanimo dagkong mga butang that you have never seen before. nga wala pa nimo masayri kaniadto. God is still a miracle working God. Ang Dios maura sa gihapon nga diin siya makahimo sa paghimo sa mga kahibulungan og milagro. He can still rain bread from heaven. Adiin makahimo gyapon sa pagpaulan og mana gikan sa langit. He can still part the sea Makahimo gyapon sa pagpika sa dagat and he can walk with you. og diin siya makahimo paglakaw kauban nimo. But you must believe. Pag kinahanglan ta mo tuo. If we can believe that Jesus died for our sins, Akon dili ta mo tuo nga si Ginoong Hesus namatay para sa atong kasalanan. if we believe that he rose from the dead, Apan kita kung motuo nga din siya nabanhaw gikan sa mga patay. if we believe that he has washed us by his blood, Nga kung kita motuo nga din iyatang gihugasan pinaagi siya ang hamiling dugo ang atong sala. and that he is God, O din siya Dios. then how do we not trust him with our life? So nganong dili man nato isalig ni atong kinabuhi ngadto kaniya. You trust him with your soul So imo ha isalig imong kalag and your eternity, ang imo nga kini walay katapusan but you don't trust him on this earth? and yet dili ka mo salig nga naa ka diri sa kalibutan. No, God loves you. Ang Dios nga higugma nimo. His promise is for you. Ang iyang mga saad para kanimo. His fullness is for you. So ang iyang kagunganan para kanimo. His Holy Spirit is for you. Ang balang espiritu para kanimo. His provision is for you. Ang iyang nga pagtakbo sa mga paginhanglan para nimo. His strength and his power. Ang iyang kusog ug gahom. But you have to believe. Pagkinahanglan ta mo tuo. Kinahanglan ta tuo sa Ginoo. Kinahanglan ta mo tuo sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo. We have to come by faith. Kinahanglan ta have to mo tuo come- diha sa pinagis pagtuo. As little children in need of a mighty God. So maduol ta sama sa usa ka bata nga gamay nga nagakinahanglan ta sa gamahanan ng Dios. So, as we close today, I had actually planned on preaching on marriage today. So akong plano unta nga din iwali may tungod sa disnod nga kaminyo. Last week in T Hill, I preached a message on marriage. So atong milabay nga sumad karon mga milabay Domingo mao na akong giwali dito sa Tihil. And so I do want to speak into that. If you're here today and you have a struggle in your marriage, So nakadungog ka karon niya na kay kaning problema sa imong nga kaminyo. it's time to trust God. So panahon ni nga din imong isalig ngadto sa Dios. It's time to fight in prayer. Panahon ni nga din atong pakigisugan ipinagis mga pag-ampo. Because God said, what I have joined together, let no man separate. Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo kung kinsa nga din hiusa sa Dios walay sa bisan kinsang tao makapabulag niya. And husbands, you cannot control your wife. So sa mga bana dili nato kini makontrol ang atong asawa. But you can love your wife. Apan makahimo ta paghigugma sa atong asawa. You can lead your wife in godliness. So makahimo ta sa pagkiya o
pangulo sa atong asawa, panguna sa atong asawa ngadto sa pagkadiyos. And you can be an example in your home. Og diin kita mahimo nga ehemplo sa atong panimalay. Wives, you cannot control your husbands, So mga asawa dili pud nato makontrolar atong bana. but you can respect your husband. Apan atong matahod ang atong bana. You can pray for your husband, Imuha nga kining ikaampo ang imong bana. and you can submit to him as unto the Lord, O din ikaw magapasakop kaniya maingon usab sa Ginoo. that he will see your godliness. Nga din inyong makita ang pagkadiyos mo. See, some people have great battles, So naay mga tao nga din adunay dagko sila nga kining ipakigisugan. and marriage is one of them. So usa niya na may tungod silang kaminyo. But God is able. Panang Dios makahimo. So today, as we close, as we pray, I want you to come before the Lord in prayer and say, God, forgive me for my unbelief. Today, I trust in you. I believe your promise. Lord, increase my faith. Amen. So tapos ka mga igsoon, muduol ta nga tos Ginoo. Kanya mga itagpasaylo sa atong pagkadi matinuohon. Kanya ato nga dawaton ang mga saad nga gisaad sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. So dalay ko ng Dios. So importante kay mga igsoon nga ang atong kinpagtuo ngadto sa Dios dili maduha-duhaon, walay pagduha-duha. Tungod kay nagingon siya, ang tao nga maduha-duhaon dili ka paabot ka, ayaw padahuma nga sa dihang mangayo ka imong madawat. So di kita kadawat kung maduha-duhaon ta. Pero gusto sa Ginoo nga din matinuohon ta tungod kay moabot ang panahon ay nagbalik sa Ginoo mangita siya kinsay na ipagtuo ngadto kaniya. Napabay pagtuo kay basin mahurot na wa nay pagtuo. No? Ana nahurot na. Wa nay pagsalig ngadto sa Dios. No? Tungod na sa mga butang sa kalibutan o sa mga kahadlok. So adto na lang sa ngayon na lang ato na lang ko sa kining butang kaysa sa Dios. No? Kay moabot biag yung panahon papilion ang tao. No? So papilion ka asa man ka. No? Makapalit ka o dili. Nya kay makapamaligya ka o dili. So namigi paagi. No? So muna nga padayon ta atong pagtuo. So nigingon nga kaning ang Dios loyal man siya nato. So di loyal pod nato sa Ginoo. No? Adin sama sa unang mga tinun-an. Padayon silang nagwali, bisan gidid-an sila, gipugnan sila, bisan nagkahulugan pa, naprison sila, nagkahulugan pa silang kamatayon, pero nagpabilin silang matinuohon ngadto sa Dios. Tungod kay nasayod sila nga kung mubiya sila sa Ginoo, wa na sila laing kapaingnan, kapadulngan. Kaya kaluwasan na kinabuhing dayon naraman sa Dios. Hallelujah.